Nakakabilib ng inilabas ng Yamaha motorcycle brand ang kanilang mga bagong motorsiklo na Yamaha NMAX at Yamaha Aerox. Ito ay may mga panibagong features, makabagong disenyo at dagdag lakas ng performance, na kung saan layunin nitong palakasin muli ang scooter segment ng brand sa iba't ibang bansa sa Asia. Ngunit ngayong taon ng kabilang brand na Honda ay naglabas na rin pala ng kanilang bagong bersyon na Honda PCX 160 2025 model. Ang bagong modelong ito ay may makabago ring disenyo, bagong features at bagong performance. Siyempre, maging ang presyo nito ay nabago rin. Yan ang alamin natin, pero bago yun, siyempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mo click subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update like sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Sa wakas ay inilabas na rin ng Honda motorcycle brand ang kanilang bagong update na Honda PCX 160 2025 model. Ito ang magiging katapat ng Yamaha NMAX Turbo 2025 model sa maxi scooter segment ngayong taong ito, na kung saan inaasahan na rin ng marami ang pagdating ng mga scooter na ito dito sa bansa. So ano nga bang meron sa bagong modelong ito? Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia sa tatlong klaseng variant na pagpipilian. Una ang CBS version, ang pangalawa ay ang ABS version, at ang pangatlo, ang pinakamaganda sa lahat, ay ang Road Sync version nito, na pinaka-top variant sa PCX 160 2025 model. Itong Honda PCX, mga kaibigan, kung papansinin ang panlabas na disenyo nito, ay na-redesign ang frontal face nito. Ang dating makapal na V-shaped daytime running light ay pinanipis at nagkaroon ng kaunting muscular front design at mas naging makanto. Ang aerodynamic ay mas tumalas ang hugis, pero sa overall looking, ang disenyo ng kabuang body nitong scooter ay katulad pa rin naman ng previous model. Ang PCX 160 2025 model ay nagkaroon din ng handlebar na fully covered, na parang itinulad ngayon sa Yamaha NMAX Bergman Street sa dating naka-naked handlebar. Meron itong dual headlamp na na-reshape at nagkaroon ng kaunting angas. Maging ang windscreen protector nitong motor ay nabago rin. Bago rin ang disenyo ng rear combination lamp system sa dating cross shape. Ngayon ay may bagong disenyo na single street LED taillights, mas pinanipis mula sa dati. Pagdating sa comfort, accessibility, convenient, performance level, siguradong wala ka nang hahanapin ngayon sa Honda PCX 160 2025 model. Nilagyan pa rin ito ng HSTC Honda Selectable Torque Control, o yung tinatawag na traction control system nito, na kung saan pumipigil sa pagkadulas ng gulong sa likuran habang bumibilis ang takbo at pag-ikot nito sa pamamagitan ng pagkontrol ng torque sa makina sa kada arangkada ng throttle. Kaya naman kahit may daan mo ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada, mababato at madudulas na klase, ay maliit ang tsansang sumemplang ang motorsiklo sa mga ganong klase ng kondisyon. Kasama ang signature na idling stop system ng Honda ay ikinabit din sa bagong modelong ito. Ang pansamantalang paghinto ng makina sa oras ng mga trapiko ay tumutulong na mapigilan ang consumption sa gasolina habang nakahinto ang motor. Bukod pa dyan, ang lahat ng mga ilaw nito ay fully LED type na klase. May built-in hazard lamp system at built-in passing light switch system. Nilagyan din ito ng mga console packet na may kasamang USB Type-C charging port system, kasamang mas pinalawak na underseat compartment storage nito. Mula sa dating 30 liters, ngayon ay 30.4 liters na. Pagdating sa makina, ang bagong PCX ay pinapagana pa rin ng 156.9 cubic centimeter na displacement capacity o 160cc. May kasamang single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead cam, liquid cooled type at program fuel injected type na klase. Ito ay nakakonect sa isang automatic CVT type transmission na kayang gumawa ng 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at compression ratio na 12.0:1. Pagdating sa performance na yan, tiyak na aabot pa rin sa 125 km/h ang magagawa nitong bilis. Meron itong malaking fuel tank capacity na 8.1 liters
at kumukonsumo ng 45 km per liter. Itong 2025 Honda PCX 160 ay may kabuang bigat ngayon na 132 kg. Meron itong seating height na 764 mm at ground clearance size na 135 mm. Ang instrument meter funnel gauge ang isa sa mga highlights nitong bagong modelo. Di lang sa na-reform na bagong disenyo, hugis at makabagong features nito ay naglalaman din ng mga makabagong connectivity na tinatawag na RoadSync phone connectivity, na kung saan pwede mong i-connect ang phone sa app na may kasamang navigation system at pwede ka ring mag-play ng music. Very clear ang visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel, na bagay sa fully covered handlebar at mas nagmukhang maxi scooter ang datingan. Ilan pa sa mga features nitong RoadSync ay ang mga menu ng navigation na may kasamang additional buton para sa TFT display. Pwede mo ring i-monitor dito ang performance analytics, maintenance recommendation, kasama ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo kapag nakakonect na ang gadget mo rito. Ang RoadSync app na ito ay napaka-accessible at nagbibigay ng maraming impormasyon sa rider, kung saan dito sa screen ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling naiset mo na ito. Kaya bagay na bagay ito sa may mga intercom para kahit pakikinggan mo na lang ang sounds at kung saan itutukoy ang mga direksyon. Nagawang mas komportable palalo sa mga naghahanap buhay gaya na magdi-deliver, rider at angkas o grab rider. Ang PCX 2025 model ay nakakuha rin ng makabagong disenyo ng suspension system nito. Pagdating sa rear suspensions, ang dual shock absorber ay sinamahan ng pressure canister or sub-tank ngayon. Ang front telescopic fork suspensions nito ay nagbibigay rin ng balancing pagtakbo sa kahit anumang kondisyon ng kalsada o maidaan sa mahahams na lugar. Ang makakapit at malagkit na mga gulong nito ay may kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R14 at rear tire size na 130 by 70 R13. Ang front and rear wheel nito ay pareho ng mga naka-disc type na braking system na sinamahan ng anti-lock braking system na para sa pagpapabuti ng mga biglaang pagpipreno. Ang madulas na kalsada ay pinapanatiling makapit sa pamamagitan ng mga sistemang ito. Makapit na preno, malagkit na gulong na may kasamang matitibay na klase ng suspensions at mga bagong safety features na pangkaragdagang kaligtasan sa bawat arangkada sa ibabaw ng kalsada. Kaya naman ang bawat biyahe, umulan man o umaraw ay siguradong makakawalan ng takot sa mga sasakay sa Honda PCX 160. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia na may kasalukuyang estimated price mula sa 120,000 hanggang sa 152,000 pesos. Kung susundin ang presyo na yan, ay parang walang pinagkaiba sa previous model na nasa Pilipinas ngayon mga kaibigan. Pero depende pa rin sa proseso yan, sa mga pagdadaanan nito bago makarating dito sa Pilipinas. Ang susunod na motor ng Honda na bagong update ngayong taon na siguradong mas magugustuhan ngayon ng maraming loyalist ng Honda brand, itong PCX 160 2025 model. Asahan pa natin ang ilan pang motor na ilalabas ng Honda ngayong taon at sa mga susunod na buwan. Para maikumpara na rin natin sa lumang modelo, ay ilalapag na rin natin ang susunod na video nito na full review rin ng Honda PCX 2022 model na narito sa Pilipinas. Ang maxi scooter type na Honda PCX nakakompetensya ng Yamaha NMAX pagdating sa pagiging maangas at bulky ng body figure nito at sa iba pang aspeto na parehong pinaglalabanan ng dalawang motorsiklong ito. Ay malalaman natin dito ngayon sa video nito kung ano nga ba ang advantage nito sa ibang model na kakumpetensya nito tulad ng NMAX. At ngayong taon nga ay naglabas na naman ng panibagong version nito, ang Honda PCX na 160cc na. Pero bago yun, magpa-flashback lang po muna tayo sa history ng motorsiklong ito. Ang unang version ng Honda PCX ay ginawa sa Thailand, Honda Manufacturing noong 2010 pa at ipinakilala lamang sa buong mundo noong 2011. Ang kauna-unahang inilabas na Honda PCX na may 125cc pa lamang at naibenta ito sa ilang market sa Europa at pati na rin sa Asia. At simula noon ay binago at in-upgrade na rin ito sa makabago itong version noong 2012. At pagkatapos ng ilang taong pamamayagpag nito sa merkado ay nagkaroon na rin ito ng manufacturing sa iba't ibang lugar sa Asia tulad ng Vietnam noong 2014,
at sa Indonesia naman noong 2017. Hanggang sa nagbago na nga ang mga features at specs nito, maging sa buong body figure design at cover nito ay mas naging makatotohanan na at mas lumabas ang pagiging maxi scooter ng motorsiklong ito. Dahil sa pabago-bago ng modelong ito mula pa noong 2015, 2019 at hanggang 2021 ay mas nag-evolve palalo ang makabagong generation ng Honda PCX. At ngayong 2022 nga ay nagdagdag na naman at nag-upgrade pa ang specs nito mula sa unang modelo nito at hanggang sa 2021 model. Bagamat hindi binago ang buong itsura nito ay mas pinataas naman ang ilan sa mahalagang specs nito na dapat mong malaman. Tulad na lamang ng displacement nito na naging 160cc na at ang bagong engine specs nito na naka ESP Plus na mula sa ESP lang. Sa mga hindi nakakalam guys, ang ESP Plus o ESP ay halos katumbas ng Blue Core technology ng Yamaha na tumutulong sa loob ng sistema ng buong engine ng motorsiklong ito para mas mapaganda palalo ang takbo at arangkada at mas mapatatag ang performance level ng makina at mas papatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina dahil yan sa makabagong ESP Plus ng Honda Motorcycle Company. At dahil din dito sa makabagong sistema ng engine nito na ESP Plus ay wala tayong maririnig na anumang ingay kundi napakahinang ugong lamang ng makina nito kahit matagal nang nakastart ang engine nito at wala rin tayong makikitang usok na lumalabas sa tambutso nito. At kaya napakahalaga rin na mapataas ang displacement capacity ng isang motorsiklo. Ang displacement kasi ng isang motorsiklo ay isa pang paraan upang masukat ang dami o volume ng mga cylinder nito at karaniwan ang displacement ay sumusukat sa dami ng espasyo na winawalis ng piston ng makina sa loob ng isang stroke. Kaya ang mas marami o mas mataas na displacement ay nangangahulugan na mas malakas na makina dahil sa laki rin na nagagawa nitong RPM. So ngayon nga na naging 160cc na ang Honda PCX ay mas malakas na ito sa ibang brand ng motorcycle scooter na naka 155cc pa lamang. At ito pa ang pinaka the best dyan guys, dahil nga sa bagong modelo ito ng Honda PCX ay talagang binago rin ang buong engine nito dahil ang dating 2 valves nito na madalas nating napupuna ay ngayon ginawang 4 valves na ikinumbine sa bagong engine na ESP Plus at 160 na displacement nito. Kaya mas magiging full pack na ang arangkada nito at hindi ka na bibitinin sa off-roading at maging sa mga paahon na kalsada ay siguradong magbibigay ng napakagandang performance sa actual road riding. At ito na nga ang kabuang specs ng engine nito na naka water-cooled 4-stroke and 4-valve na naka single overhead camshaft at naka single cylinder with 160 cubic centimeter displacement na naka fuel injection na PGM FI. Mas pinalakas na nga ang makina ay mas pinatipid pa ang pagkonsumo ng gasolina ay siguradong panalo na lalo na sa panahon ngayon na mas tumataas palalo ang presyo ng gasolina. Kaya naman sa lahat ng merkado ngayon at branch ng Honda Motorcycle Company dito sa Pilipinas ay nagkakaubusan rin ng stocks ng Honda PCX ngayon. Dahil sa upgraded engine specs nito combined with the new features ng motorsiklong ito, kaya nagkakaubusan ng stock sa bawat kasa. Dagdagan pa yan ng bagong disenyo ng buong body frame cover nito tulad ng mga fairings, garnish at mga decals na nagpapadagdag attractive naman sa motorsiklong ito. Kung titingnan mo ay mas lumalakas ang appearance nito at lumalabas ang maangas na bagong version ng modelong ito. Sa napakalapad ng front face cover nito, dagdagan pa yan ng boomerang type shape ng headlight nito na naka full LED na at may kilay na daily running light. At included na rin dito ang dalawang flasher nito na may built-in hazard light na nakasama. Maging sa buong taillight nito na nabago rin mula sa dating modelo nito ay kung titingnan natin na mas pinaliit at mas pinit sa kanyang body figure sa likuran. Kaya kung titingnan natin ang likuran ng old model sa new model ngayon ay mas naging macho at attractive pa ito. Kaya nawala ang pagiging bulky tingnan ng motorsiklong ito noong ifinit ang buong taillight nito sa buong rear body frame cover at ang headlight nito na ifinit naman sa front body frame cover.
Kaya mas nagbukang macho tuloy ang motorsiklo ngayon. At karamihan din sa external parts nito tulad ng upuan ay binago na rin mula sa dating modelo nito. Pero sa tingin ko ay halos katulad lang naman ng itsura nung sa dating modelo. Pero since napakalapad nga ng Honda PCX ay napakakomportable rin talagang nitong upuan. Sa kapal ng foam nito at sa lapad na rin ay siguradong marirelax ka habang minamaneho ang motorsiklong ito dahil parang nakaupo ka lang sa isang sopa. At yan din naman kasi talaga ang advantage ng mga maxi scooter. Samahan pa yan na magkabila ang side stepboard nito na may footrest at tamang posisyon sa pag-upo at distansya ng manubela. Kaya mas magiging banayad ang pagmamaneho mo kahit na abutin ka ng buong traffic sa isang araw at mag long drive kasama ang mga tropa. At bukod pa dyan guys, kung mapapansin natin sa harapan ng bahagi nito ay may mga console box at mga bulsa na naidagdag na may mga takip na rin na pwede ka na rin maglagay na mahalagang gamit dito na safe na rin naman. Kasama na rin dito ang USB 4 charging system kung ikaw naman ay magcha-charge habang nagda-drive ay safe na rin talaga at affordable na sa mga gadget mong iniingatan. At sa iba pang features nito tulad ng instrumental panel meter gauge nito na naka full LED na rin na mas pinalaki at pinalawak pa ang screen nito na may trip meter na rin at kitang-kita na rin ang lahat ng notification o signs na lumalabas dito at may mga separator sa bawat notification na lumalabas sa screen niya. At hindi lamang yan guys, ang motorsiklong ito ay may kasama na ring idling stop or stop and start engine na tumutulong naman upang mas mapatipid pa lalo ang pagkonsumo ng gasolina lalo na kapag naihinto mo sa napaka-traffic na lugar. At para naman sa safety features ng motorsiklong ito, meron na itong front ABS sensor na keyless operation na rin at may kasama ng anti-theft alarm. Para naman sa mga security features ay siguradong papatok din dahil sa anti-theft alarm naman ay hindi basta-bastang makakarnap o magagalaw ang motorsiklong ito dahil mag-iingay lang naman ito kapag nasangga o nasagi ng kahit na sino man. So talagang wala ka nang hahanapin sa motorsiklong ito dahil halos lahat ng specs na inaasahan mo ay nandito na lahat. Present na present ang pinakabago at mga bagong specs na narito lang sa Honda PCX 160 2022 model. At hindi pa tayo tapos dyan guys dahil pagdating naman sa pagiging convenient ay may ipagmamalaki rin. Ang compartment storage nito na napakalawak na, kasyang-kasya ang full face helmet samahan pa ng gloves at isang kapote na rin. Para naman kahit wala pang top box ay madadala mo na ang mga pangunahing pangangailangan mo habang ikaw ay nagmumotor. At karagdagan na rin sa safety features nito ang passing light switch at engine check warning na isa rin sa napakahalagang bagay ng klase ng specs na meron dapat ang motorsiklo na talagang upgraded ang motorsiklong ito. Bukod sa mga specs na yan ay napaka-accessible din talaga dahil ang Honda PCX natin, ang fuel lid niya ay nasa unahang parte lang. Hindi mo na kailangan magbukas pa ng upuan para magpagas dahil nasa unahang bahagi lang siya ng upuan na pwede mo nang buksan ang fuel lid upang magpagas kung sakaling naubusan ka ng gasolina. At ito pa guys, dahil nga sa mas pinataasan pa ang engine specs nito ay mas pinalaki rin ang performance ng engine nito na may maximum power na 15.8 horsepower sa kada 8,500 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay 15 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. Sumasabay din talaga sa bigat at laki ng motorsiklong ito at sa taas ng engine specs nito ang performance level at capacity ang buong specs and features nito. So mas tumas na ito sa dating modelo nito noong 2019. At ang transmission type nito ay CVT or Continuously Variable Transmission na may drive type na belt drive at may bagong ignition na full transistorized ignition. Sa mga hindi nakakalam kung anong purpose nito sa engine, ang ignition ang nagbibigay ng spark upang maghalo ang air fuel na nagpuproduce ng electricity sa buong motorsiklo. At since naka full transistorized na nga ang ignition nito, ay mas mataas na ang ibibigay nitong elektrisidad o voltahe na manggagaling naman sa baterya. Kaya naman ang motorsiklong ito ay pwede rin talagang dagdagan pa ng ibang electrical accessories, mga ilaw na compatible ay pwede rin idagdag dahil sa napakataas na volume ng elektrisidad na lumalabas o nagagawa ng motorsiklong ito. Ang bore and stroke size naman ito ay 50mm by 55.5mm na may compression ratio na 12.0 na may emission type na BS6. Ang BS6 ay tumutulong naman
upang hindi tayo makakita o walang usok na lalabas sa tambutso nito. Kaya talagang papasa rin sa kahit anong emission test ang motorsiklong ito dahil sa makabagong emission type na BS6. At yan na rin naman ang karamihan sa gamit ng mga bagong motorcycle scooter ngayon na automatic. At para naman sa chassis frame nito, ang bukabuang chassis frame nito ay naka-underbone. Ang front suspension naman nito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay unit swing na may dual shock absorbers na napakaganda rin naman lumaro dahil sa napakalaking mga coil spring na nakalagay dito. Kaya napakaganda ng bouncing nito kapag naidaan mo sa malulubak o mga mahams na lugar. At dahil sa suspension nito ay kayang-kaya rin talagang magbuhat ng mabibigat at may cargo volume ang motorsiklong ito na 120 kg to 130. So talagang isa rin ito sa nagpapaganda sa klase ng motorsiklong ito dahil po pwede mong gamitin sa kahit anong deliver. Gamitin mo man sa pag-courier o pag-deliver ay po pwede rin talaga. At para naman sa dimensions and capacity, ang kabuang haba ng motorsiklong ito ay 1,935mm o halos katumbas ng 2 meter stick. At para naman sa kabuang lapad nito ay nasa 740mm. Habang ang kabuang taas naman o height ng motorsiklong ito ay 1,105mm. At para naman sa fuel tank capacity ng motorsiklong ito ay hindi ka rin talaga mangangamba kahit mag long drive ka pa. Dahil may fuel tank capacity lang naman ito na 8.1 liters na talagang subok na sa malayo ang biyahe. Kung nasubukan nyo na itong ibiyahe mula Manila hanggang Bicol ay saktong-sakto lang ang konsumo nito na kahit hindi ka huminto sa mga gasoline station na madadaanan mo, at kung wala ka ring madadaan ng gasoline station ay saktong-sakto talaga guys. Kaya para sa mga na-experience na ng biyahe mula Bicol hanggang Manila at mula Manila hanggang Bicol, shoutout po sa inyo guys. At dahil dyan ay may average fuel consumption din ito na 46 km per liter. Talagang sobrang tipid guys. Lalo na kung marunong ka pang magdala o maglaro sa pagmamaneho, ay mas mapapatipid mo palalo ang 46 km per liter. At ang ground clearance naman nito ay 135mm at ang wheelbase naman nito ay 1,315mm. At ang kabuang bigat naman ng motorsiklong ito ay nasa 132 kg. Kasama na dyan ang full tank ng fuel nito at engine oil. At para naman sa tire type nito, ang front tire size nito ay 110/70 R14. At ang rear tire size naman nito ay 130/70 R13 na parehong naka-alloy wheel tires at naka-radial tubeless. At para naman sa brake type nito guys, ang front brake nito ay naka-disc type habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake pa rin. So sa Indonesia, naglabas sila ng isang PCX 160 2022 model na pareho ng naka-disc ang front and rear nito. Pero hindi natin alam kung bakit pagdating dito sa Pilipinas ay binago ng kaunti. Ginawa pang drum brake yung likurang bahagi nito. Yun minsan na nakaka-disappoint dito sa Honda. Pero syempre okay na rin naman kasi fair naman at pareho sa ibang specs nito tulad ng engine pati sa forma, design at features nito sa inilabas sa Indonesia. So na may nabago lang talaga na kaunti na okay na rin naman. At pagdating naman sa iba pang halagang bagay nito tulad ng mga switch function nito, may kasama nitong hazard switch, passing light switch at iba pang specs and features na hindi ko nabanggit dito guys ay mapapansin nyo na lang yan kapag nakita kayo ng bagong modelong Honda PCX 160 na siguradong kabibiliban nyo dahil sa makabagong specs na naidagdag. Alright, at ang inilabas nga pala na 2022 model ay may dalawang klaseng variation. Ang pinaka top end natin ay yung may ABS or naka ABS sensor ang brake. At para naman sa low end version natin ay naka CBS lang ang kanyang brake system. Pero sa mga naka-experience na ng CBS at ABS, kapag ibini-brake ay halos parehas lang din naman ng function kasi medyo safe din naman ng CBS kung gagamitin kasi nga dalawang brake o front and rear kagad ang magpapreno kahit isang pindutan mo lang ng kanyang lever brake. Pero syempre, so matotal, mas safe pa rin talaga ang ABS kung sa mabilisang bagay naman. Kung napindot mo ng mabilis ang brake nito sa mabilis nitong takbo ay siguradong safe na safe ka kapag naka-ABS sensor. So yun lamang po sa ating mga idea tungkol sa dalawang difference ng modelong ito. At sa iba pang specs and features na hindi natin nabanggit guys, pa-comment na lang sa baba para masagutan po natin.
At ang kabuang presyo nito ngayon ay naglalaro kung ika-cash natin dito sa Pilipinas ay nasa 140,000. Pero since bago lang modelong ito ay wala pang masyadong nagpapakash nito dito sa Pilipinas dahil karamihan financing ang process ng payment. So, yun lamang po guys, sa mga hindi pa nakakabili o nagpaplano pa lamang kumuha ng isang motorsiklo na maasahan mo ang magagamit mo sa pang-araw-araw na pamumuhay, bakit hindi mo muna subukan ang Honda PCX na pwede mong gamitin for daily use? Kung ang pakay mo naman ay pang rides ay pwede rin talaga ang motorsiklong ito dahil talagang tsatsagain ito ang mga akyating lugar at mga pababang lugar dahil sa mga safety features nito na naidagdag din talaga. Alright, at sa iba pang motorcycle brand na gusto nyo malaman, pwede nyo i-click ang aking channel dahil marami po tayong review doon tungkol sa iba't ibang klaseng motorsiklo, pati na rin sa mga 4 wheels na sasakyan para magkaroon lang po kayo ng idea kung sakaling kayo ay nagpaplano pa lamang kumuha ng isang sasakyang magagamit sa pang-araw-araw. Alright, kaya naman kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell upang nasa ganun ay may update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Obis Collection. Thank you!